Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Pinoy History tungkol ito sa estimated yaman ni resigned Congressman Saldico. Estimate lang ito I don't have the means to confirm kung totoo ba ito. So, based on the reported income as well as the estimated value of his planes, cars, mansions, resort island, yacht, and other properties, the estimated total value of his assets, excluding liabilities, is approximately 1.17 US billion dollars. Kakalula naman niya. Kung peso, 1 billion peso ang imong properties, wala na, talagang mayaman ka na. How much more ito? 1.17 US billion dollars. Grabe, ano? So kung ganito kayaman si Saldico, magkano rin kaya ang estimated yaman, ari-arian ni dating Speaker Martin Romualdez? Nung malala ko, nung bagong putok itong issue sa flood control scandal, sabi niya hindi pa siya naging lawmaker, hindi pa siya naging speaker, bilyonaryo na siya kagad. And I believe him so, kasi nga yung pamilya nila, pamilya Romualdez, sila ang may-ari ng Benguet Mining Corporation. Yan po ang oldest and possibly the biggest mining company in the Philippines. Kung nasa mining industry ka, talagang mayaman ka. Malala ko panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, merong biyahe ang presidente sa New York, USA. Mamaya na i-publish sa mga pahayagan, nag-dinner yung official party ni PGMA. Alam niyo, ang binayaran is umaabot ng 1 million peso. So around 20,000 US dollars. Isang dinner lang yun, Kaya pumutok ang balita na yun. So ang Malacanang naman dumipensa kasi binabatikos na sila ng taong bayan. Ano ba yan? Isang kainan lang, 1 million peso. Taong bayan ang gumastos sa inyong pagkain. Napilitan ng Malacanang ibulgar ang katotohanan. Sabi ng Palace spokesperson nata noon, sabi niya, it was Congressman Martin Romualdez who invited ni Congressman Martin Romualdez yung grupo ni PGMA. Nag-dinner sila sa isang pinakamahal na restaurant sa New York at si Romualdez ang nagbayad. Ganyan po kayaman si dating Speaker Martin Romualdez. Okay, ano pa? Yung bagong upo niya as Speaker of the House 2022, siguro mga September or October, bigla na lang nabulgar, siniwalat. Speaker Martin Romualdez donated 2 million US dollars sa Harvard University. Wow! Ang galing, Donated yun, Harvard. Ano daw ang purpose? Para daw ang wikang Pilipino maituro doon sa Harvard University. Grabe naman, Sana all. Kaya binatikos na naman siya doon. Bakit Harvard mag-donate ka? Ang yamang eskwelahan yan. Ang daming mga eskwelahan dito sa Pilipinas na nangangailangan ng ganong tulong. Maraming ang lugar dito sa Pilipinas, lalo na Mindanao, Visayas, ang mga tao hindi masyadong nakakaano ng Tagalog. Kung Bisaya na lang. So, bakit gagastos ka pa ng, o magbigay ka pa ng
2 million US dollars sa Harvard. Tapos tahimik. Kaya hindi niya sinabi kung ano ba yon, personal niya kwarta o galing sa pundo ng Congress. So, ganyan po. Kayaman si Saldico, estimated 1.17 billion US dollars. So kung i-convert mo to peso, nasa 59, kung 59 yan 59 ang exchange rate, 59 billion pesos. So ang pinakamayaman sa yung mga salain ngayon naglalabasan na. Ang pinakamayaman pa lang na nakita ko so far, nakita ko lang sa senador, si Senator Padilla, 284 or 288 million pesos. Meron pa bang mas yayaman sa kanya? Wala na. Speaking of yaman, ang Pangulong Marcos nung una sinasabi niya lifestyle check lahat ng government officials to show transparency, accountability nung bagong putok ang flood control scandal. Tapos sinabi, okay, handa ang palasyo na ipakita ang salain ng Pangulo. Nung umupo na si Rimulya, yan, nagpakulo siya, nag-order siya na accessible na sa taong bayan ang salain ng mga government officials. Nako, biglang umatras ang Malacanang, hindi daw pwede na basta-basta na lang ipakita ang salin ng Pangulo. Security risk daw sa Pangulo, bawal daw tignan. Ano ba yan? Anyway, ang tanong, maligaya ba si Saldico ngayon? Maligaya ba si dating Speaker Martin Romualdez? Sila lang makakasagot niyan. But naranasan ko po yan. Money cannot give you joy. Money cannot give you peace of mind. It's only God. Yung contentment, kahit bilyones, trilyones pa ang salapi mo, hindi ka magkakaroon ng contentment, ng joy, ng peace of mind apart from God. Kaya Diyos lamang po ang nakakapagbigay ng lahat yan. Kaya maraming kawawa ngayon na tao, mayayaman sila in terms of finances, bilyones ang kanilang ari-arian, kaya lang talo sila ng isang pobreng tao, laborer ba dahil may peace of mind yun, nakakatulog mahimbing. Kahit isang kahig, isang toka lang, mas maswerte pa yung laborer na yun kaysa yung mga bilyonaryo ngayon na hindi nakakatulog ng mahimbing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Okay, salamat anay nag-sponsor sa pangito. Okay, nakabot na dira. Karon naman nagid sa pagato. Hindot na gid nga tanawon.
sa nag-sponsor aning sin